Kapuang Ilonggo. Ayun, magandang araw. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre, sa ating mga OFW dyan, magandang araw po sa inyong lahat at mega big love shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta at siyempre sa ating gobyerno. At siyempre, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan mga kababayan, pakisubscribe na lang po. Malapit na po tayo sa 170k mga kababayan. So ilan na lang po, no? Aabot na tayo 170k subscriber. Maraming salamat po. Siyempre sa YouTube natin sa YouTube partner mga kababayan. So maraming salamat. So ito po mga kababayan, napaka-good news po itong babalita natin na sinisisi ng mga didiles si PBBM daw ang dahilan ng pagtaas ng contribution sa ISS at sa PhilHealth. Pero alam naman natin kung sino po ang nagperma niyan. Kung sino po ang nagsabatas na taasan ng mga contribution sa ISS at PhilHealth noong 2019. So sino ba ang presidente natin noong 2019 mga kababayan? Eh di ba po si President Duterte. Siya po ang nagsabatas para taasan ang contribution sa ISS at saka sa PhilHealth. Ngayon, ang mga didiles, para makapaghugas kamay, sinisisi nila kay PBBM ngayon ang pagtaas ng contribution ng ISS at saka PhilHealth mga kababayan. So maraming reklamo, maraming sinasabi sila na paninira sa ating gobyerno dahil daw kay BBM tumataas ang contribution ng ISS at PhilHealth, lalo pang pinapahirap ang mga manggagawang Pilipino. Eh sino ba talaga ang totoong pahirap? Yung nagsabatas niyan o ngayong admin na wala namang ginawa kundi magtrabaho lang sa bansa? Biruin nyo, siya nagsabatas niyan tapos isisihin nyo si PBBM. O ayan, ito good news. Ayan, Marcos urge to suspend 15% hike in SS contribution. Ayan, narinig nyo. Sinuspinde ni PBBM ang 15% na pagtaas ng contribution sa SS. Marami kasi kayong reklamo. Binabato nyo pa sa administrasyon na hindi naman si PBBM ang nagsabatas niyan. Ang nagsabatas niyan noong 2019, sino kaya ang presidente natin noong 2019? Alam nyo, sa mga didilis dyan na naninira at binabato lagi yung nangyayari ngayon sa bansa natin, bago nyo ibato, siraan ng gobyerno o si PBBM, i-check nyo muna kung sino ba talaga ang nagperma niyan, sino ang nagsabatas niyan. Bago nyo tirahin ng gobyerno para hindi kayo napipick news, hindi napapahiya ang amo nyo. Ngayon, sisisihin nyo si PBBM, si PBBM nga, mga kababayan, sinuspindi niya na. Ayan, nakikita nyo. Sinuspindi niya na. Ito, pakinggan yung sabi ng isa nating kababayan, didiles, tingnan nyo, ang kagagawa ng tatay digong nyo sa pagtaas ng kontribusyon ng SS, si PBBM, yung umayos kasi madaming reklamo. Tas, may gana pa kayong ibentang sa kanya. Halata naman na fake news. Ang fake news ng mga kalahi nyo, yan, suspende na at pag-uusapan paano solusyonan yung mali niya na gawa ng tatay nyo. Comment lang yun, isa nating kababayan, kaya shoutout sa ating kababayan na si Ngawa Girl. Yan ba yan? Ay, hindi, komento ata to. Mr. Trying. Mr. Trying ba to? Ayan, isa yun sa mga nag-post, mga kababayan. So, research nyo rin kasi para alam nyo rin, para hindi kayo lagi napi-fake news. Katulad na lang sa INC, fake news na naman kayo. Ano bang ginawa nyo doon? Si Rosalinda, yung pasimuno. Diba? Pati yung News 5, nadala pa ninyo. Nadala nyo pa na fake news din. Na hindi naman pala yun suporta kay BP Sara Duterte, pero pinapalabas nyo, suporta kay BP Sara Duterte. Kaya nga sa mga kababayan natin, alamin niyo rin yung totoo.
Wag lang ho kayong maniwala doon porque sinabi ho ng vlogger, maniniwala na kayo. Alamin nyo rin yung totoo. Kayo mismo, alamin nyo. Sa aming mga vlogger, mga kababayan, para mas magtiwala kayo, alamin nyo yung totoo. Hindi na doon lang kayo sa mga paninira, yung puro bunganga lang pero walang pinapakita na ebidensya, wala hong mangyayari dyan. Maaari ho kayong maloko dyan. Kaya please lang ho sa mga kababayan natin, be aware na lang po na sana kung may mga ganyang issue silang binabato, alamin nyo yung totoo kung sino pa talaga ang sa batas dyan para hindi ho kayo napipake news. Kasi sa nangyayari, parang kinakawawa yung administrasyon na hindi naman ho ang talagang punot dulo ng nangyayari ngayon. Diba? Ganun lang yan mga kababayan. Katulad doon ito mga kababayan, isa ho sa mga didilis po, nag-post ng ganyan, sabi niya ho dito, pagkatapos nakawin ang billions na pondo ng PhilHealth, inako naman ng mga Marcos administrasyon ang 117 billion na pondo ng PDIC. Sabi ni Madam mga kababayan, sabi niya, alam mo Madam, kung ngawa lang tayong nangawa at wala ko tayong patunay at walang ebidensya, nako mga kababayan, wala ho. Mga uto-uto lang ho ang maniniwala sa'yo. Diba? Yung mga nauuto mo lang ang maniniwala sa'yo. Pero kung may ebidensya ka na ilalatag at magpapatunay at magdidiin dyan, baka buong Pilipinas po maniniwala sa'yo. Madam, gawan mo naman, patunayan mo, ihain mo sa korte, kasuhan mo, kasi yun ang the best. Kaysa magsalita ka dyan. So yung mga supporters mo at saka yung mga followers mo, ginagawa mo, inuuto mo na lang. Kaya please lang, sa mga kababayan natin, sa mga katulad niyan, isip-isip din tayo bago ho tayo maniwala. Kasi alam nyo, kayo mismo, mga kababayan natin, kayo mismo ang magpatunay. Alamin nyo yung totoo. Kahit sino po, pwede mag-post niyan. Ang hirap po, patunayan. Diba? Ang ebidensya na nagpapatunay, na nag-DDN, na merong kinurap si PBBM. Mga kababayan, si PBBM mayaman na yan. Noon pa. Diba? At sigurado ho, mga kababayan, hindi na ho yan magnanakaw sa dami ng pera ng mga yan. Pero yung mga nyo, nako, kailan na ba yan? Sa tingin nyo. Kaya wag kami, iba na lang. Pero ako, ayoko rin mag-judge sa kanila. Kasi minsan, wala din tayong patunay, wala tayong ebidensya. Hanggat wala tayong ebidensya, tayo pwede magsalita ng ganyan. Pero, meron kasi, di ba? Yung mga nagsalabasan sa kuha na Mary Grace Piatos, Nova, Oshie, Tempura. So, dun ho, meron talaga, merong ebidensya. Diba? Meron nakita ang taong bayan na nagdidiin ho dun. Kayo, puro salita lang, puro ganyan, puro sulat, puro bunganga. Ang kailangan ho dyan, nasa korte o nasa kaso, mga kababayan. Hindi na kung sa bunganga lang nagsisilabas. Kung walang ebidensya, paano ka paniniwalaan ng sambayan ng Pilipino? Yung mga uto-uto lang Yung mga nauuto mo lang maniniwala sa'yo, yun lang yun. Ito pa, meron din pinapakala to ang mga didilis ngayon. Di ba nga, hindi inimbitahan ang si PBBM sa inaugurasyon po ni US President Donald Trump sa Amerika. Kasi mga kababayan, yung inimbitahan niya lang, yung mga ambasador lang, yung mga ambasador lang, hindi ho kasama yung mga presidente. Ganon din ginawa niya nung nakaraan, nung siya ay naging president doon, nung panahon ni Duterte. Hindi din naman in-invite si Duterte noon Ngayon, pinagbabalaki ng mga didiles, invited daw po si Vice President at saka si Duterte sa inaugurasyon ni Donald Trump. Titingnan natin. Totoo kaya yan? Pero napak-check kayo Napak-check kayo ng Rappler. Mga didiles, paano ba yan? Ngayon, tingnan nyo. Trump
did not invite the Duterte 2025 inauguration. So, hindi invited, no, kahit sinong Duterte o ang vice pa presidente sa inaugurasyon po ng Amerika, sa inaugurasyon ni US President Donald Trump, mga kababayan. So, wala hong ganon. So, ano pong pinapakalat ninyo? Bakit nyo ito pinapakalat na imbitado sila? Para ano? Ipagmamayabang sa mga Pilipino na si dating Pangulong Duterte ay kaibigan ni Donald Trump? O ano ba? Ano bang ibig sabihin nun? Ano ba yung gusto nyong ipahiwatig? Bakit pinapakalat nyo na si BBM hindi imbitado, pero si Duterte at Vice President imbitado, pero hindi naman pala. So ano po ba ang gusto nyo mangyari? Ha? Para ipahiya ang ating PBBM sa sambayan ng Pilipino? Ha? Hindi ba kayo nahihiya? Ayan, napak-check kayo. Fake news kayo. Hindi ba kayo nahihiya? O kayo na rin ang sumisira sa amo nyo, sa sinusuportahan nyo. Di ba? At saka walang pakialam si BBM dyan. Kung hindi man siya naimbitahan, anong problema doon? May mga pagkakataon pa naman eh. Saka presidente niyan. President yan. Imposible na hindi sila mag-uusap niyan. Kasi number 1 na kaalyado ho ng Pilipinas, ang Amerika. Tandaan nyo yan. Ha? Kaya imposible yan. At meron pa picture si dating First Lady Imelda Marcos at si US President Donald Trump. Bata pa kasi US President dun eh. Medyo bata pa si First Lady, mga kababayan. Meron silang picture na dalawa. At binati niya pa, yung tumawag kay PBBM, binati niya pa si First Lady Imelda Marcos, mga kababayan. Kinamusta niya pa. Oh, di ba? Sino ba ang mas matalik na kaibigan? Duterte o Marcos? Di ba? Sila may lumang picture na talagang nagpapatunay na dati pa silang magkakakilala. Eh sila ba? Yung Duterte ba na pinagmamalaki yun ng mga didiles? Meron. Wala. Diba? Oh. So ito naman po, mga kababayan, napaka-good news naman, no? Ang nangyari sa turismo dito sa bansa natin. Grabe, mga kababayan, ano? Kaya palang ang lakas ng ating ekonomiya dito sa bansa. At ganun kalaki ang revenue na pumasok dito sa bansa natin ay dahil din pala dito sa turismo, mga kababayan. Kay PBBM lang nangyari ito, ano? Naabot na ng Pilipinas ang record high tourism revenue na 760 billion noong 2024. So grabe, tingnan nyo. Nalagpasan. Diba? Naabot na nila ang record na 76 billion sa turismo yan, mga kababayan. Kasi si PBBM kasi, mga kababayan, talagang ang isip niya kasi, mga kababayan, gusto niya kumita ang bansa, mga kababayan. Gusto niya may pumasok na pera dito sa bansa natin para naman mag-create pa ng trabaho at hindi lang kumita din ang bansa natin, mga kababayan. Kaya yun yung mga lakad ni PBBM at pakikipagkaibigan, yung kinakausap niya ang mga mayayaman na bansa, mga mayayaman na negosyante. Ito na yun eh. Kaya nga kumita tayo, mayroong pumasok po na revenue na 4.423 trillion na revenue kita ng Pilipinas. Dahil yan sa mga investors at saka yan sa mga turismo, mga kababayan. So biruin nyo yan. Kung hindi presidente natin si PBBM, naranasan ba yan? Ha? Kaya mga kababayan, alam nyo, hindi madalas ang pag-utang ni PBBM kasi kumikita ho ang bansa natin, mga kababayan. Diba? Pero ngayon, pinapalabas ng mga didiles, panay utang daw si PBBM. Eh, asan ho ang katunayan na panay utang, mga kababayan? Ang alam ko lang na sinabi ni BBM, ngayong 2025, meron sa 600 billion na utangin, mga kababayan. At hindi lang yan, mga kababayan, tandaan nyo rin
ang pagtaas ng utang ho, mga kababayan, ay kadahilanan din po na bumababa po ang value ng pera natin sa dolyar. Ha? Bumababa ang value ng pera natin sa dolyar. So tumataas po ang dolyar dito sa bansa natin, mga kababayan. Kaya tumataas din po ang utang natin. O ilan po ba yung utang na iniwan ni Duterte? Sa tingin nyo, walang tubo yon. Yung 12 trillion point 79. 12.79 trillion na inutang. Sa tingin nyo, hindi tumubo yon. Tutubo yon kasi pag tumaas po ang dollars dito sa bansa natin, matik, tataas po ang utang ng Pilipinas. So yun po, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.